Laglaga na, PNP Chief Marbil pinagre-resign. Naku po, pag-usapan po natin tong bagong kapalpakan ni PNP Chief Marbil. Ito nga ho, dahil ho sa nangyari dito sa may busway na kung saan nag-feeling VIP ho itong si PNP Chief Marbil di umano, allegedly. Pero mamaya makikita natin at mahuhuli natin kung sino ho ba talaga itong sinasabi nilang senior official ng PNP. Pero mismo dun sa bibig nung HPG ay ito'y si PNP Chief Marbil. Pero syempre, todo deny sila ngayon. Pero makikita naman natin yan mahuhuli natin yan. Maya-maya, papakita ko sa inyo. Mahuhuli natin sa sarili nilang bibig na ito ay si PNP Chief Marbil. Syempre, i-deny nila yan. Alam mo naman sila Sila yung mga ngako ng 20 pesos na bigas, tapos magpapalusot. Sanay na ho tayo sa ganyang galawan ng administrasyon na ito yung nagpapalusot. Yung ang daming sasabihin, katulad nung sa suka, hindi daw pagmamaliit yun. Yun daw po ay may apprentice pa silang nalalaman. Di ba alam na ho natin na mga kababayan yung mga ganyang style. Style po niyan, para lang akong magpalusot. Binubudol at ginagago na naman kayo. Kayo ho. Pero yung mga tanga lang naman. Pero sa tingin ko, marami na ho ang nagising at hindi na tanga ngayon. Marami na ho ang nagising at alam na ho nila na sila ho ay laging binubudol ng gobyerno ni Marcos. Kaya mga kababayan, panoorin po natin itong balita bago tayo magpatuloy. At makikita ninyo talaga nga namang ito'y abuso na sa ating batas. Ito'y nang-aabuso na. Matindi na hong pang-aabuso ito. Sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang nagpakilalang convoy umano ng Philippine National Police na dumaan sa EDSA busway. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Yung una si PNP lang. Yung si SAIC, nako. Sino yan? Antikas dito, Brad. Palakpakan natin to. Palakpakan natin. Bukas na bukas, wala ka na sa pwesto. Ay, hindi naman. Sana naman wag ganon. Kasi ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. Baka naman bukas, wala na. Relieve na yung mama na yan. Wag naman ganon. Wag yun naman. Ako, saludo ko dyan. Dapat tayo mga mamamayang Pilipino, saluduhan natin itong traffic enforcer na kinabibilangan nitong mga DOTR SAIC, di ba? Sana ho, may mga gumaya pa sa inyo. Hindi kayo nasisindak. Ika nga, dito sa mga sigang PNP kuno, di ba? Panoorin natin. Sinabi ko na po yan Sino po yan, si? Sa PNP lang. Sakrami kami. Dadaan lang kami. May emergency. Natatay yung bus namin. Hindi. Walang ganon. Ikaw naman, Banat Bay. Basta may emergency kami. Ang tikas ning mama na to. Sino po yan? Alas 6:30 kagabi nang dumaan ang motorsiklo ng PNP Highway Patrol Group at dalawang SUV sa busway sa may bandang Ortigas. Nakiusap daw ang nagpakilalang pulis na padaanin sila sa busway dahil may emergency raw. Sa PNP chief daw ang convoy ng tanungin ng pulis. Hindi na natin... Naku, sa PNP chief daw. Marbil, feeling VIP ka na naman. Dapat nga magre-resign ka na Magre-retire ka na dapat. Di pala magre-resign. Magre-retire ka na dapat. Kaya lang Ang bira. In-extend ka pa di ba? Kakahiya ka naman mantakin mo. Pinipilit mong pasunurin yung mga pulis. Sumunod kayo sa batas. Pero ikaw naman, di ba? Dami yung kinasuhan Dami yung kinasuhan na kala mo nagmumoonlighting, yung mga haka-haka ninyo dyan. Di ba? Dami yung kinasuhan ganyan. Dahil sabi nyo, sumunod kayo sa batas. Hindi ito batas. Dapat sinusunudo ito. Kayo po ba, sir, nagpupuyat? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kayo po ba yung nagpupuyat? Hindi, inaalam ko lang kasi baka nagpupuyat si sir at talaga nga namang pag nagpupuyat, ano ba kailangan para magpuyat?
merong ginagamit pag nagpupuyat. Oh, para sa mga kapuyaters. Ano po 'yun? Ha? Jesus Mariago. Yung po yung tinatawag nating nagsisimula sa letter C. C. Ayan na ginagamit ng mga mayayaman pag nagpupuyat sila. Nagsisimula sa letter C. Hulaan nyo, sulat nyo dyan sa baba. Kung ano yun. Ha? Oh, alam mo ako, ano? Banggitin ko na. Sasabihin ko na ba, letter C. Ito po, talagang malupit po ito para sa mga nagpupuyat. Ha? Ano yun? Nako, anong ko? Anong ko? Coffee. Kayo naman. Ay, sus, Ginoo, oh. Gago! Ano na naman iniisip ninyong ko? Kayo talaga, kayo ganon. Kung ano iniisip niya eh. Yung mga nagpupuyat kasi kailangan ng kape. Pag kailangan ng kape, medyo, nanginginig-ginig pa yan. So, stress, ika nga. Kaya pag stress ka, dumaan ka na sa bus lane tayo, stress eh. Yan ang ibig ko sabihin, dumi ng isip niyo. Ang dumi ng isip ninyo, wala naman, iba naman yung sinasabi niyo yung letter C, iba yun. Ano yun? Coca-Cola. Coke yun, may kape din yun, may caffeine din yung Coca-Cola. Ginagamit din yung mga nagpupuyat. Ano yan? Kayo talaga, labo ninyong kausap po. Tuloy. Tanang saik ang convoy dahil umalis agad. Pero bumalik daw ang motorsiklo ng HPG para magpatiket. Wow, importance. Very important persons. Bakit kanyo? Padaanin mo muna kami ha. Babalik na lang ako. Pwede ko kayang gawin yun? Hindi, ako kunwari lang, daan ako sa busway, tapos may emergency ako. Ano emergency? Natatay ako. Dadaan muna ako. Pag babalikan ko kayo para kunin ko yung ticket. Kasi may emergency ako eh. Natatay ako, kaya kailangan ko muna magmadali ngayon. Unya, babalikan kita. Oh. Ganun daw ang ginawa. Umalis, tapos binalikan na lang yung isang. Hindi ho yung nagmamanayo ng SUV yung bumalik ha. Hindi ho yung ang bumalik ko ay yung isang motor na HPG. Sigurado naman ako hindi isang motor yan. Diba? Sabi ko sa inyo, Sir PNP Chief Marbil, alam mo, tadhana na ang mag-re-reveal sa'yo. Yung totoo mong kulay. Kasi masyado kang nagbabida-bida dyan sa PNP. Di ba? Nagbida-bida ka dyan eh. Tapos inusig mo pa yung maayos na tao. Katulad ng ginawa nyo, pinagbintangan nyo na kung ano-ano itong si Pastor Kibuloy. Di ba? Ano nangyari sa inyo ngayon? Di ba? Yung mismong tadhana ang nagre-reveal ko anong klaseng tao kayo. Kayo na po mga kababayan ang humusga kung anong klaseng tao ito si PNP Chief Marbil. Kinumpirma naman ni PNP spokesperson Jean Fajardo ang insidente. Giit ni Fajardo, hinahabol daw ng convoy ang isang importanteng closed-door meeting. Meron naman po dun sa guidelines kapag ang mga PNP officers po ay urgent at emergency in nature ay po pwede naman pong dumaan po. Pero hindi na po nakipagtalo po itong convoy at nakiusap na lamang po na hayaan po munang maihatid po yung ating officer po sa Camp Crame at bumalik po sila para kunin po yung ticket na. Mga kapatid, Grabe. Ayan So, ang inaano nila ngayon, senior officer. Sus, Ginoo kayo. Hindi nyo pa masabi kung sino. Talagang senior officer. Palakpakan natin. Ang lulupit ng nyo. Ito. So, tingnan natin. Sino ba itong senior officer kuno nila? Alamin natin sa kanilang tagapagsalita. Ito na yung kanilang bagong tagapagsalita. At tingnan ninyo kung paano magpalusot to. Panoorin po natin kung paano magpalusot ang PNP ngayon. Ang hirap kasi magsinungaling. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit anong galing mo pagdidepensa,
pag ikaw nagsisinungaling, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya delicate su talaga kayo. Mga kababayan, wag natin anuin tong si spokesperson. Trabaho lang niyang magbigay ng kanyang mensahe nang nanggagaling sa taas. Walang iba kundi si PNP Chief Marbil. So, wag ho natin siyang anuhin kasi napag-utusan lang naman po siya eh. Ano naman naging dahilan ng mga pulis eh. Sumusunod lamang po kami sa utos. Yan ang sinabi sa amin, sunod lang kami. Ano mahirap sa atin mga kababayan eh, sunod-sunuran talang sa utos eh. Sumusunod lamang kami sa utos. Utos lang ito eh. Pasensya na po, pasensya na. Ang sinasabi po natin na ito po sila po ay yung mga senior officers ng PNP na nung panahon na yon ay kailangan ng presensya na makabalik dito sa National Headquarters dahil po sa operasyon na officially po i-declare po ni SILG. Yeah, malinaw. Linawin natin. Ano sinabi niya? First, hindi niya pinangalanan. Senior officer lang ang sinagot niya. Mamaya, meron kasing argumento si Marbil kung bakit hindi dapat pangalanan daw. Okay? So, kung ganyan ang argumento mo, tablado ka na naman. Tablado ka. Mamaya, paparealize ko sa iyo yung iyong dahil daw sa nature ng kanilang trabaho, dapat hindi daw inire-reveal kung sino yun. Dapat daw tinakpan yung plaka. Dapat daw hindi binabanggit yung pangalan. Kaya hindi nila binabanggit kung sino yun. Wow. Very important kayo, ha? Pangalawa. Okay? Pangalawang sinasabi dito, dahil nga sa nature ng emergency, kailangan daw parang pagbigyan, okay? Sir, ito ba yung ito ulit. Senior officers ng PNP na nung panahon na yon ay kailangan ng presensya na makabalik dito sa National Headquarters dahil po sa operasyon na officially po. Pangalawa, ang sinabi niya dito po ni SILG. Ang magre-reveal daw ng operation na yon ay si SILG, which is si Remulla, di ba? Yung DILG secretary, siya daw magsasabi kung ano daw itong operation. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yung dalawa nilang argumento na yan, ha? Sir, ito ba yung kaunayan ba ito sa initya? Yan po yung inihiling ni GPNP na hayaan po na kung ano man klase pong nature ng operation na si SILG na po ang magde-declare ng kung ano man po yun. Kung ano daw po. Kasi ganito yan eh. They're trying to say, kasi importante ho ito, bakit kailangan natin malaman ho ito. Importante ho kasi ito, dahil they're trying to say na merong emergency. But they cannot reveal first the senior officer na pangalan nun, na it needs to, na malaman ng taong bayan. Bakit kailangan malaman ng taong bayan? Mamaya, unya. Pangalawa, hindi daw masabi ngayon kung ano yung operation na yon. Importante po yung details niyan so that we can parang judge whether this is a real emergency. Di ba? Ito po ba emergency? Ano po ba ito? Di ba? Yun yung kasi dahilan nila eh. That's the way they justify itong action nila. There is an emergency. That's why we need to use the busway so that we can go fast and furious, then fast and urgent sa krami. So tinanong tuloy, ano yung emergency na yan? Hindi rin nila masagot kung ano daw yan. Si DILG Secretary Remulla na lang daw magsasabi. Importanteng malaman natin yan. Importanteng sumaksak muna sa ating isip kung ano yung mga ganyang galaw nila. Senior officers po sila. Ang sinasabi po natin dito, kung mapapansin ninyo, base doon sa kasunduan ng DOTR tsaka ng PNP. Biglang segue. Kasi dinidiin ng media. Sino ba talaga sila? Ba't di nyo mapangalanan? Senior officers sila. Para talagang hindi mapindown ng isang taong kung sino man yung senior officer na yun. Tapos, ito pa sinabi. Ano sabi dito? Biglang sumegway.
'Di ba? Hindi, meron namang meron namang kasunduan na pwede in case of emergency. So diyan nila binabali ho yung katotohanan, 'di ba? Importante kasi maunawaan natin 'to. Kasi this is how they deal with the truth. Okay? And the lies na pinalalabas ng gobyerno na ito. Lagi nilang they would twist it. Halimbawa ito, sasabihin nila, sumilip sila. Tingnan nyo nga yung kasunduan. Oh, ito, emergency. Oh, emergency. Pwede na yan. Oh. Yeah? Oh. Pero tandaan ninyo, nangyayari yan, yung mga ambulansya, sinisita, di ba? Bakit? Walang tao sa loob. Sinisilip yung tao sa loob. Tinitingnan talaga kung may emergency ba. Kasi maraming nababalitaan tayo na may mga ambulansya, ginagawang service ng mga munisipyo. Diyan na inis ang DOTR. Kaya, dino-double check nila. Talaga bang may emergency? That is important. Tama, mali. Ginagawa yan sa ambulansya. So, hindi porket nang wawangwang yung ambulansya, hindi porket may nakasulat na ambulance sa harap, papayagan na sa busway. Titingnan talaga nila. Ang tanong, nasunod ba yon? Kung talagang may emergency, di sana man lang tiningnan yung loob, pinatingnan ng loob. Oh, meron talaga kaming hinahabol dito. Oh, meron kaming daladalang kriminal dito. Kailangan namin dalhin sa krami for emergency sake. Hindi, how would you define emergency? Kung kayo nakahanap ng way sa ambulansya, dapat hanap din kayo ng way sa pulis. Paano wala lang ng pulis na naka-uniforme, sabihin nila, emergency, meron kaming hinahabol sa karami. Emergency, pupunta kami. Putya, ang daming pulis na nakamotor eh. Di ba? Tapos pwede sila mag-uniforme. Pag naka-uniforme na sila, sabihin nila, may emergency kami. Okay na po ba yon? Hindi, kasi yun yung palusot ninyo eh. Pag may emergency, okay na. How would you define emergency? Sino magsasabi kung talagang yan ay emergency? Is a meeting emergency? Hindi di ba ho? Hindi, ako ito, logical lang ito. Ano ba? Logical pa ba yun? Ang dali magsabi ng emergency. Emergency, natatay ako. Emergency, sumakit yung paa ko. Emergency, how would you know it's emergency? Everyone would say emergency. Alam mo naman ng Pilipino, di ba? Maparaan yan. Pag sinabi mong ito lang ang pwede dyan. Aba. Sir, sino magdi-define ng emergency? Na kapag emergency naman ang nature ng paggamit ng bus lane, bagamat sinasabi natin na hindi feeling entitled ang sino man dumadaan dito, kung ikaw ay sakali na hulihin, magpatikit ka, pero by nature ng trabaho ng PNP, binanggit nga ni Chief PNP kanina, na 24 hours tayo, mas mamutihin niya pa na matikitan ka at mapuntahan mo yung dapat mong puntahan. Kaya po, hinihiling niya. Yun daw ang logic ng ating PNP chief. Wow, talaga nga naman. Nung una, ang logic niya, kaya yung iba gumagamit dahil daw sa trabaho at nagpupuyat. On record yun, ha? May video yun. Ha? Yun yung unang logic niya sa mga gumagamit daw kasi nagpupuyat. This time, ang logic niya, since 24 oras tayo nagtatrabaho at nagmamadali tayo, it's better na dumaan sa busway. Ay, sus. So, if that is your logic, Mr. Marbil, so ibig mo bang sabihin, pag ang isang negosyanteng marami namang pera at marami namang as in pinagkakakitaan sa buhay, ganun din ang ilo-logic nila. Parang, anyway, nagmamadali tayo, bayaran na lang natin. So, is that the kind of attitude that we're passing to our fellow Filipinos? Hindi dapat. Di ba? Hindi dapat ganun ang ugali. Na hindi. Kaya naman eh. Kesa naman malate na tayo. Talaga nagmamadali na tayo. Bayad na lang tayo. 5,000 lang naman yan eh. Isang drink lang yan ng... Di ba? Oh. Bira, oo. Di ba?
So, anong ibig ko lang sabihin mga kababayan? Diyan, malalaman mo talaga kung anong klaseng karakter. Merong karakter itong si Marbil. Di ba? Obvious na obvious. Medyo may problema tayo sa argumento niya palagi. Una, dun sa argumento nung gumagamit dahil puyat lang. This time, ang sabi niya, hindi kasi nagtatrabaho tayo, mabilisan na, kaya okay nang dumaan dyan. Bayaran na lang. Parang ganun eh. Na makikipag-usap ulit ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakaling magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-respond. Yan na, mga nagre-responding emergency. Mantakin mo mga kababayan, papakiusapan daw nila ang DOTR at mag-emergency. Baka naman pwede. Paano, sir? Kung lahat ng pulis nang papasok sa trabaho nila, magsasabi sila, pasensya na, may emergency kami, may tawag kami, kailangan namin makapunta kagad, nakamotor yan. Mantakin mo, ang daming pulis. Tapos yun ang lagi nilang sasabihin, emergency. How would they know it's emergency? Diba ho? Hindi, kaya nga hindi pa pwedeng may gray area ang tawag dyan. Pag nilagyan mo na ang batas ng gray area, for sure, yan ang gagamitin. Diba? Kasi nga may gray area. Yan ang palulusutan. Alam mo naman, mga Pilipino, ang hilig magpalusot eh. So, anong ibig ko sabihin? Simple. Dapat walang ganun. Walang gray area. Walang emergency. Diba? Maganda, meron kayong i-issue na ticket o meron kayong i-issue na na para pagka talagang may emergency, merong para pag binigay, alam mo yun, mabilisan. Gumawa kayo ng paraan, hindi pwedeng ganun. Magkakagulo tayo niyan. Mantakin mo lahat ng pulis magsabi ng emergency tas dadaan sa busway. Tapos naka-uniforme. Yun yung ambulansya, hindi ganun eh. Di ba? Yung ambulansya, yun. Buhay ang pinag-uusapan dun. Hindi yung, buhay yung pinag-uusapan dun. Mamamatay na. Minsan nga, sabi ko nga tinanong ko din yan logic-wise. Paano kung yung ambulansya pupunta pa lang doon sa emergency niya? Pare, merong ambulansya papunta doon sa destination niya para pick upin yung naghihingalo. 'Di ba? O kailangan ng transplant o whatsoever, papunta pa lang siya. So wala pa siyang sakay. So ibig bang sabihin nun, hindi emergency 'yon? Kaya delikado yan salitang emergency na yan. Kaya lang, may nagpaliwanag sa akin kasi talagang kalakaran daw ng ibang mga ambulansya, lalo na yung ambulansya ng mga munisipyo, ng mga city hall, na kunwari may emergency, magwawangwang pa sa karsada, pero ang totoo, may sakay lang ng mga empleyado. Kaya yan daw ang iniiwasan. Kasi nga, may gray area. Yun ang problema. Kaya kailangan, it has to be, are you allowed or you're not allowed? Period. Di ba? Katulad dito, may palusot tuloy. Upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel at official yung kanilang paggamit po ng bus lane. Yung tanong po kanina na kinakailangan pa ba ng prior coordination? Kasi kung emergency nga po, palagi ko wala na pong panahon para makapagkaroon ng prior coordination. Wala pa pong 1 minuto yun. Hindi ba po pwede kayo mag-assign ng isang tao na isang numero na itong tao na to would only aasikasuhin niya is your emergency? This is the only person that is allowed. Kasi sigurado naman ako may operation yan. Pwede namang kung talagang emergency, papuntahin ni ganito, may emergency kami, pwede ba itawag mo na kaagad sa in charge doon sa At alam mo, ang dami ng technology ngayon. As in, may radyo na nga ngayon na kahit saan mo, kahit ako, naka sa Japan, pwede. Naka-data. Ang dali-dali nun, O mag-provide kayo doon sa in charge doon. Doon sa, itawag nyo sa Metro Base. Alam ko meron yan sasabihin mo, emergency na kaya matagal. Mas matagal pa yung maiipit sila papalabas ng krami. Bago ka pa makaabot dun sa busway, more than 5 minutes na po yun. Gano'n lang po ba? I-radyo mo lang. May dadaan dito, etong plaka, ganito. Tapos ang usapan. Walang 5 minuto yun. Hindi.
Huwag nyo kasing ilusot yung mga hindi pwedeng ilusot, sir. Na magamit po yung bus lane. Ang importante po rito, mapag-usapan maigi ng DOTR at ng PNP at ng MMDA kung sino-sino ba yung dapat ma-exempt sa paggamit ng bus lane. Sinabi nga po na since 24 hours ang trabaho po ng pulis at kung ito ay emergency, baka sakali mapagbigyan ng gumamit ng bus lane. So may gray area kung sa sinasabi ng senior officers. Kasama ba si Chief PNP? Ngayon na, tinanong. May gray area doon sa kung sino yung kasamang senior officer. Kasama ba dito si PNP Chief Marbil? Tingnan nyo sagot. Kung hindi kasama, bakit hindi nyo lang i-deny after? Kung hindi daw kasama, bakit hindi na lang niya i-deny? Ang galing mo, Brad. Panalo ka. Tama nga naman. Simpleng-simple. Just deny it. Parang sa presidente. Tapos na usapan, tapos na boxing, magpa-drug test lang siya. Hindi, kasi yun ang akusasyon ng iba eh. Diba? Akusasyon ng mga tao yun. Oh, isang ano lang, hindi ako drug addict, hindi ako gumagamit ng cocaine, eto, drug test ko, publicly gawin natin. Tapos ang usapan. Lahat siguro nung sinasabi ninyong Duterte supporter, titigil na ho dun. Ganun din naman dito. Simpleng-simple lang ang tanong. Bakit di nyo i-deny na si PNP Chief Marbil? Walang nagdi-deny sa inyo eh. Lahat kayo ang sagot lang senior officer. Hindi ba pwedeng sabihin nyo, hindi po si PNP Chief Marbil yun? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi po ba? Ay nako. Sir John, ito po yung sinasabi natin yan kanina. Unang-una po, kung may violation naman po tayo ng RA 4136, kasi sinasabi natin, hindi naman natin kinakailangan i-publish yung identity ng mga nahuli sapagkat ito isang administrative violation or moving violation lamang. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Yun po yung nakikita natin ng violation po ng privacy ng mga taong hinuhuli. Yan din po ang tono ni Marbil. Yang sinasabi niyang hindi naman kailangan ng pangalanan, hindi na kailangan banggitin kung sino yun. Basta, yun na yun eh. Ano ka man, kung sino man yung binabanggit natin, issuehan ka ng ticket kung may violation ka at hindi mo kailangan ipalabas sa TV yung identity o plaka po ng mga taong nahuli natin. Sapagkat ito isang moving violation lamang na pwede mong issuehan lamang. Kaya naman pala, ganun lang ang treatment niya. This is just a moving violation lamang. Wala, maliit na violation lang yan. Bakit nyo pa kailangan makilala kung sino yun? Yan din po mamaya ang punto ni PNP Chief Marbil. Pero panoorin muna natin to. Ticket ng violations. Sir, what do you say naman dun sa paglabas ng video ko? May negative light yung dating sa video. Apo, wala naman kaming sinasabi na masama ang ginawa sa SAIC sapagkat ito'y ginagawa lamang ang trabaho nila. Kaya nga po sinasabi natin na kinakailangan na makapag-usap muli ang SAIC, ang PNP at ang MMDA para po hindi magkaroon ng discretion yung pong mga enforcers natin na SAIC kung sino ang uulihin o hindi. Sa ngayon po, sa kanila, lahat ng dadaan dyan, maliban doon sa mga identified na pwedeng gumamit ay hinuhuli nila. Dapat lang. Usapan kung sino-sino ba yung mga, kung sakali man na pwedeng gumamit ng bus lanes po. Maliban doon sa mga... Kasi alam mo, maganda siguro para tapos ang usapan, ilagay nyo na lang dyan, pati si PNP Chief Marbil, pwedeng dumaan. Tapos na usapan. Ayaw nyo pa diretsuin eh. Di ba? Ang dami nyo pa sinasabi. Pwede ba ilagay natin yung aside from the president, sino pa ba yung mga allowed? Yung Supreme Court Chief Justice, Speaker, Senate President. Kung allowed yung mga yan, pambihira, oo. Payagan na rin. PNP Chief Marbil, allowed. Dumaan sa busway. Tapos ang usapan. Para wala nang Dapat halimbawa yung mga fire truck, yung mga LTFRB authorized na mga bus lanes, emergency responses, etc. Yung po pag-uusapan. Sir, dahil sabi niyo, may violation ng privacy, paglabas ng mga plate numbers. May plano
Sa ngayon po, walang plano ang PNP na magsampa ng kaso po doon sa. Pero yan po yung hihilingin ng PNP sa SAIC po na pag-usapan kung ano yung magiging proseso.